Brigada! Kung saan meron nga ho tayong inaasahan na babagsak dapat na Oh. debris dito ho sa teritoryo ho ng Pilipinas. Yan ba, Brigada Gabs, ay pagpapakita, showcase ng gaano kalakas yung China, di ba? Sabi nila, parang ano to parang panakot ng China sa Pilipinas na may ganito sila sophisticated, kalakas na mga armas, Brigada Correct ka dyan. Gabs. Parang pinapakita lang ba nila ito na, ay, may Oh. ganito kaming mga capability. Oh. Di ba? Kaya namin, may technology kami na ganito. Na parang kumbaga ba nagpapakita nga ng kalakasan ng China. Ito ba yung pakay nung rocket launch na yun, mga kabrigada? Ito hong Long March 8A rocket na ito, mga kabrigada. Supposedly last Saturday, Brigada Gabs, tulad na nasabi natin kanina, yun yung araw na parang pinabatid ng China na magkaroon sila ng rocket launch. At yung mga debris, mga kabrigada, sinasabi na babagsak sa ilang mga lugar sa Pilipinas. Ayan. So, matanong lang, partner. Oh, Ano ba itong ano na ito? Rocket launch na yan. anong tanong Kumbaga mo? ba para saan ba yan? Anong klaseng rocket ba ito? Kasi 'di ba, syempre halimbawa sa Amerika, 'di ba? Oh. Lagi naman meron silang mga nilo-launch na mga rockets, 'di ba? Yung SpaceX, Oh. pati NASA meron, 'di ba? Pero itong China, parang ganito rin ba ito? Pinapakita rin nila para sa space exploration. Siyempre ganyan? kapag launch, ibig sabihin nun parang tinitesting. Oo. Oh, so palili pa rin ho yan. At kaugnay ho yan, mga kabrigada, nasa linya ho natin si Yusek Ariel Nepomuceno, ang OCD Administrator. Tingnan natin, partner, kasi nga na-move by February. Paano yung paghahanda nila dyan sa mga possible na paglalapagan ng mga debris. Magandang umaga po, Yusek. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo, Brigada Gab at Brigada Abner. Good morning po. Good morning po. Good morning po. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Opo, unang-una nga po, Yusek, na-move nga ho, hindi ho natuloy itong rocket launch ng China. Pero dapat ho, di ba, parang tuloy-tuloy pa rin daw ho yung paghahanda natin, laro na po sa area sa Basilan at sa Palawan. Paano ho ba ito, Yusek? Kailangan po, nag-adjust lang ho yung mismong launching dahil supposed to be nung isang araw yan, magiging February. Pero wala pa hong advice. Nakikipag-ugnayan naman po lagi ang ating, yung PhilSA, yung Philippine Space Agency. Nakikipag-ugnayan po yan sa mga announcements at tayo naman po, ibinababa po natin yan. Tama ho kayo. 3 lugar po yung inaasahang maaaring na pagbagsakan ng mga debris na manggagaling sa ilo-launch na rocket ng bansang China. Ito ay nandoon sa may Rosal Reef. Yan ay sa may West Philippine Sea area yan. At 40 nautical miles din naman po from Puerto Princesa, Palawan. At sa Haji Mutaman, Basilan, 33 nautical miles. Ang i-contextualize ko lang ho kasi baka nangangamba yung ating mga kababayan. Dahil alam naman po natin yung nagiging kontrobersya ngayon, yung problema ho natin dyan sa West Philippine Sea. Baka iniisip ng ating mga kababayan ito yung mas may kulay o mas may malalang implikasyon po yung paglo-launch ng rocket ng bansang China sa ganitong pagkakataon. Actually ho, mahigit 550 plus na po, to be exact 558 rocket launches na ang ginawa ng bansang China noon pa man. Wala po itong direktang kaugnayan sa West Philippine Sea issue natin. Yan pong lugar nila po dyan sa Hainan, yan po ay nasa may bandang timog o southern part of China Island po yan dyan. Yan ho talaga sila nag-launch na isa yan sa mga launching pads ho nila ng mga rockets nila at nagdadala ho yan ng usually nung kumbaga yung satellite po na iikot po, mag-orbit sa space. Ganyan po yan. Pero nabanggit po ninyo, Asek, na mga 500 plus na yung mga launches na ginawa ng China. Pero nasa 500, madalas ba bumabagsak sa teritoryo ng Pilipinas yung kanilang mga debris ng mga rockets nila, Asek? Hindi naman po. Depende po saan po yung direksyon ng pag-launch po nila. Nagkataon ito mga nakailang launching nila. Kung yung direction po nun ay medyo ang trajectory dyan sa atin. Hindi naman po siguro sadya. Opo, So, lang po. At may advice naman po tayo. Kaya lang, pinagsasabihan po ng ating mga kababayan through the LGU sa DILG at
ating mga kasama sa Philippine Coast Guard, of course, pati sa BIFAR. At kailangan, pag may nakitang debris ang ating mga kababayan na maaaring lumulutang-lutang dyan sa dagat o sa pampang, kung umabot na sa pampang, ay huwag nilang hahawakan. Kasi hindi po tayo nakakasigurado kung yan po ay toxic o delikado. Kailangan ipagbigay alam po nila yan sa mga maaaring sa barangay ho nila o sa LGUs nila o sa Coast Guard pag nakikita nila upang mas tama po yung pag-handle dyan sa mga bumagsak o na makikita nating bumagsak na debris. Aha. Mabalikan ko lang, Yusek, yung nasabi mo na parang hindi naman sinasadya. So, ganun ho ba yun? Halimbawa, kunyari ako, may isang bansa ako na capable ako mag-launch ng mga ganito, paliliparin ho. Natatansya ka ho ba yun kung saan babagsak na area, yung mga debris na mga pinalilipad ko, o kung saan lang ito mapunta? Kasi halimbawa ito, parang sinadya ba nila na dito sa Pilipinas babagsak yung debris, o may mga pagkakataon na sa ganitong area nila ipoproject na babagsak? Paano ho ba ito, Yusek? Na ano po yan, yung rockets ko ho kasi talaga hong na ipo-forecast nila sa yung mismong dadaanan yan. Kasi mapapanood po natin yan, bumibitaw yung ilang parte ho halimbawa ng rockets kung saan babagsak yan, saan po nila itatime yan. Usually po sa karagatan naman po talaga yan bumabagsak. Ito po, maaaring sa kanilang pag-aaral, yun nga lang, sa trajectory, dyan po babagsak sa bandang dagat po natin. Naiano po yan, naipoprograma po yan. Aha. Pero nabago po yung schedule ng launching ASEC. Pero yung mga dropping zones ng mga rockets, ng mga debris ng mga rockets, may pagbabago po ba? O yun na yun pa rin yung posibleng babagsakan? Sa ngayon po, ang pareho lang po yung projected trajectory at yung posibleng babagsakan. Sa tatlong lugar pa rin hong nabanggit natin kanina, inaasahang babagsak po yan. Pag magkakaroon ng pagbabago, malalaman din po natin. May order po ba, may panawagan po ba kayo, ASEC, na yung mga mangingisda po natin, abay, iwasan kapag ka na-identify, kapag ka nalaman na yung petsa ng pagpapalipad yan, iwasan muna na pumalaot at mangisda Yan. doon sa mga identified areas? Oo. Tama po kayo. Magkakaroon po ng temporary restriction po yon kasi malalaman din po natin yung eksaktong oras ho nung aasahang maaaring bumagsak po dyan sa mga tatlong lugar na yan yung mga debris. Kulang-kulang isang oras po yan eh. Yung oras po na yun, kailangan iwasan po yung pamamalakayan nila dyan sa mga lugar na yan. Kaya temporary restriction po yung ipinapagawa po natin na to be enforced by the Philippine Coast Guard. Ayun. Pero nabanggit po ba doon sa abiso ng China kung ilan pong mga rockets yung kanilang paliliparin? Sa ngayon po, isa po yan. Isang rocket po yan. Although, kagaya nga ng nabanggit natin, 558 na po yun na i-launch sila. Sa pagtatanda ko po doon sa 558 na yun, hindi lang po ako sigurado sa datos, pero ang naalala kong ulat, siyam dyan yung partial failure na tinatawag at 10 talagang failure. Ibig sabihin, nagmimintis din po sila yung hindi po nagiging successful yung launch. Pero 10 or isama na natin yung partial failure, 19 out of 558. Maganda naman po yung success rate po nila. So kahit paano may margin of error. ASEC, ano naman yung mga paghahanda kapag in a far-fetched eventuality, maaaring magkaroon ng palpak doon sa kanilang pagpapalipad. Baka doon bumagsak sa mga kalupaan, doon sa mga residential areas. O nga po, kagaya po naghahanda po tayo, nakahanda po naman po yung DLG, Bureau of Fire, Philippine Coast Guard, at pati po kami sa National Defense Family. Pagkapag ganyan po may launching, naka-alerto po tayo niyan. Okay. Sakto ngayon, nasagot nyo na rin sana itatanong ko na magpapatupad ba tayo ng no-sail zone kapag nilaunch na ito. Pero pwede ho bang pakilarawan sa amin? Kasi kung di ako nagkakamali, meron naman nang nangyaring ganito na may napunta ng debris dito sa Pilipinas. Mga gaano ho ba kalaki yung mga debris na yan? Na kumbaga ba, may tuturing po ba natin yan na nakakatakot? Threat ho ba talaga yan? Risk ho ba yan sa buhay kapag bumagsak ho sa atin ito? Mas malaki ba to sa tao? O pag may natamaan ba nito, automatic, at risk yung buhay niya? Fatal ba yung injury na makukuha niya? Paano ho ito, Yusek? Opo, kasi sa taas po nung panggagalingan nun, minsan po parang kasing laki ng pintuan ng kotse. Minsan maliit lang na parang doorknob lang. Kaya kahit po maliit na parang doorknob, paggaling po sa taas. At of course,
sabi nyo nga po, dapat sana wag bumagsak sa kalupaan. Mm-mm. Kahit po maliit yun, kapag galing po sa mataas na lugar, delikado naman po talaga yun. Mm-mm. Kaya mga pinoprograma lang po, kagaya ng bansang China at ng ibang bansa, dapat sa karagatan. Yung iba naman po, na ipoprograma nila sa disyerto eh. Kaya ganyan po yung nangyayari. Pero pag sa kasawiang palad, may binagsakan na kahit maliit na debris, delikado po yun. Ayun. May epekto rin ho ba yan, panghuli na lang po sa akin, Yusek, may epekto ho ba yan sa marine life? Halimbawa, bumagsak nga ho yan sa karagatan, may ano ho ba yan? Nakamamatay ho ba yan sa mga isda doon? Nakaka-damage ho ba yan ng coral? Sa ano to, Yusek? Maliit naman po yun sa laki po ng karagatan. Hindi naman po ganun yung inaasahang magiging damage niyan sa kalikasan, pati po sa karagatan. Maliit lang po yan sa sukat po nung mga dagat. Kasi ang tanong dyan, Yusek, yan ba ay, kasi launching yan ba ay talagang milaman ba yan? Kasi pwede namang blank rocket, yung walang lamang mga chemical. Ang tinitesting, yung gaano kalayo yung pwedeng maabot nung rocket na yan. May mga ganun ba na mga impormasyon na ipinarating sa gobyerno ng Pilipinas? Ganito po, yung pong rocket po na yon, hindi po yan yung mga missiles o military rockets na tinetesting kagaya po na narinig natin o napapanood pag nagla-rocket testing ang North Korea. Magkaiba po yun. Ito po rocket na to ay ito po yung propeller upang meron po sila maikarga sa space. Ibig sabihin, halimbawa yung satellite, iaangat po nila yan sa pamamagitan ng rocket tapos bibitawan nila sa space. Magkakaroon na po yan ng orbiting. Sasama po sila doon sa dose-dosena o daan-daang nag-orbit o umiikot po sa ating mundo upang magamit sa, of course, iba't ibang dahilan po ng yung observation satellites for agriculture, climate. Hindi natin alam kung may military function po kasi siguro hindi naman po aaminin po kagad-kagad yun. Pero hindi po ito yung rocket. Okay. Rocket po ito na magkakarga ng satellite para sa kanila. Itong ilo-launch nila, pasok po ito sa tinatawag na low up to medium height yung ano po ito, yung pag-orbit. Parang ginagawa po ito ng mga rockets din po, satellites din po ng mga SpaceX. Yung mga, Okay. Sige po. With that, Yusek, maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga at syempre patuloy ho kaming antabay dito. At kung kailan ba talaga yung final schedule kasi by someday daw, ngayong February, inaabangan po itong reschedule ito. Maraming salamat po sa inyong oras. Sige po. Salamat po. Thank you rin po. Tira, Brigada!